Sa mabuting balita ngayon, makikita natin na pinag-uusapan ng mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng inyong nakikita ay iguguho. Walang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Ipinapaalala niya na kahit ang pinakamaganda, pinakamalakas at pinakamatatag na gawa ng tao ay lilipas. Walang permanenteng bagay sa mundong ito. Mula rito, dinala tayo ni Jesus sa mas malalim na pagninilay. Tinanong siya kung kailan mangyayari ang mga ito at kung ano ang mga palatandaan na ito ay magaganap na. Ngunit ang Panginoon ay hindi nagbigay ng eksaktong oras o detalye. Sa halip, sinabi niya na may darating na kaguluhan, mga digmaan, sakuna, gutom, at pagyanig ng kalikasan. At sa gitna nito, may lilitaw na magsasabing sila ang tagapagligtas. Sa ganitong sitwasyon, ang paalala ni Jesus ay malinaw. Huwag kayong padadala, huwag kayong matakot. Ang salita ng Panginoon ay tila tumatama rin sa atin ngayon. May mga pangyayari ding lumilindol sa ating personal na buhay, gaya ng mga problema na hindi natin inaasahan, mga pagsubok na biglaan, at mga pangamba sa hinaharap. Mayroon ding ingay sa mundo, takot, maling impormasyon at panlilinlang. Parang sinasabi ni Jesus na wag dapat nating ituon ang ating mga mata sa mga bagay na pansamantala lang o sa mga kaguluhang nagdudulot ng pangamba. Ang dapat nating bantayan ay ang ating puso na hindi ito natatakot sapagkat may Diyos, na hindi ito nakakapit sa maling kaligtasan, na lagi itong matatag sa gitna ng pagsubok o kaguluhan. Ang pinakamahalagang mensahe ng Ebanghelyo ay manatiling handa sapagkat ang lahat ay magwawakas. Kung ang mga bato sa templo ay babagsak, ang pundasyon ng ating buhay, ang ating relasyon sa Diyos ay dapat manatiling matatag. Ang tunay na templo ay hindi gawa sa bato, kundi sa pusong nananalig, nagmamahal at nagtitiwala sa puong may kapal. Sa halip ng mangamba sa mangyayari sa katapusan, inaanyayahan tayo ni Jesus na mamuhay ng may pag-asa. Hindi niya sinabi ang mga bagay na ito para takutin tayo, kundi para ihanda tayo, para hindi tayo malito, hindi tayo maligaw, at hindi tayo mabitag ng kasinungalingan. Ang kaalaman sa pagtatapos ng sanlibutan ay hindi isang banta, kundi isang paalala na may Diyos tayo na hindi tayo iiwan sa gitna ng lahat. Naway manatili tayong laging nakaugat sa Panginoon dahil kung ang lahat ay gumuguho, si Jesus lamang ang hindi natatapos. Sa Kanya lamang may tunay na katiyakan at kaligtasan.